tila natatanggap ng parangal ay siya ding magbibigay pala ng nakapangingilabot na sorpresa sa unang ginang. Kasamang pumila sa mga tatanggap ng award noon ang kanyang mismong na si Carlito Di Mahilig. Tinawag siya sa entablado para tumanggap din sana ng parangal nang walang ano-ano'y may nakatago pala itong bolo sa manggas ng kanyang kaliwang braso. At agad na inundayan ng saksak ang dating unang ginang. Mabuti na lamang ay nasa lagito ni Imelda Marcos at mabilis niyang natakpan ang kanyang dibdib. Patuloy na iwinasiwas ng salarin ang kanyang bolo na animoy handang-handa siyang pumatay at mamatay. Nanlaban ito hanggang sa pagtulong-tulungan na ng mga pulis at saka binaril ng 2 beses sa bandang likuran na agad din itong ikinamatay. Agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital ang unang ginang sakay ng isang helicopter. Sa kabutihang palad ay hindi gaanong naapektuhan ng mga saksak ang kanyang mga vital organs, subalit kinailangan pa rin siyang tahiin sa tinamo nitong sugat na umabot sa halos 80 tahi. Ang nooy congressman na si Jose Aspitas at Linda Amor Robles na noon ay sekretary ng beautification campaign ay nagtamo din ng sugat at galos dahil sa kagagawa ng salarin. It was a beautiful afternoon in December. It was December 7th. It was the 7th day of December, in the 7th year of President Marcos's administration, and the 77th day after the proclamation of martial law. We are gathered here this afternoon to celebrate beauty and cleanliness. When we bring the sparkle of cleanliness to our community, We were giving awards, and suddenly there was a man with a dark suit and had a bolo right inside his sleeve. That fraction of a second, oh God, I said, if there's somebody who's going to kill me, why do they have to, Lord, why is it to be a bolo that is so ugly? It should have been such I wish they put some kind of a yellow ribbon or some kind of a nice thing with this kind of an ugly instrument. Why such an ugly instrument to kill me? I said, anyway, I was still joking at that point. In fact, when this man was hitting me with this bolo, I looked around. I said, I wonder whom he is about to kill. Little did I know that was going to me. He came in and closer and said, it's me. I did not feel any pain yet, and then I had all these 11 cuts. Eventually, just one here, and all of this was cut off, dangling. I was going to have plastic surgery so that the scars would not show. And Mark said, no, don't touch it, don't. Inilahad ng dating unang ginang ang pangyayari sa isang interview sa kanya at pabiro pa niyang sinabi na kung bakit ang gagamiting bolo sa kanya ay napakapangit. Hindi man lamang umano nagabala ang killer na lagyan na ito ng ribbon at pagandahin. Ayon naman sa ilang mga bumabatikos sa rehimeng Marcos noon, ito umano ay palabas lamang ng unang pamilya upang makahikayat ng maraming simpatsya. Marami ang naniniwala na ito ay gawa-gawa lamang dahil sa parehong taon din isinailalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang buong Pilipinas sa martial law o batas militar. Dagdag pa ng ilan, ang pagiging killer umano ni Di Mahilig ay medyo questionable. Bukod sa paggamit ng bolo imbes na baril, bakit hindi daw niya nagawang saksakin ang kanyang biktima ng mas malala? Gayong napakalaki naman ang tsansang magawa niya ito sa unang unday pa lamang ng kanyang bolo. Subalit ayon naman kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.,
Gayunpaman, malaki ang pasasalamat ng mga Marcos na walang malubhang nangyari sa unang ginang noon. Malaki din ang pasasalamat ni Imelda Marcos dahil ang kanyang buhay ngayon ay may tuturing na niyang pangalawang tsansa.